We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Giingong sekretong agianan likod sa Cathedral sa KOJC compound. Gipanghimakak sa KOJC. Solar panel sa Jose Maria College nangahulog tungod sa PNP helicopter nga ubos ang lupad. Ug DOH Region 10 nanawagan nga manglimpyo tungod sa nagkataas nga kaso sa dengue. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkog pinakahuling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez naggikan dinhi sa Carlos P. Garcia Highway sa Davao City. Sa ikapitong adlaw, sukad ang pagsilbi sa warrant of arrest batok ang Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy sa KOJC compound sa Davao City. Gihimakak sa KOJC ang pahayag sa DILG nga madudpa dunay sekreto nga agianan sa cathedral sa maong compound. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Gilimod sa campus sa Kingdom of Jesus Christ ang mga pahayag ni DILG Secretary Benhur Abalos kalabot matud pa sa sikretong agianan sulod sa Cathedral sa KOJC compound sa Davao City. Sumala kang Abalos, padulong matud pa ang moong dalan sa kwarto ni Pastor Apollo Kibuloy. Makita nusab ang mga nindot nga kwarto. Apan sukuhay kini sa kamatuoran sumala sa KOJC. Sa cathedral daw, may nadiskubre na lagusan na pag sekretong passage. Pag ganyan mo, maganda na lounge. Hindi po, kabit lang po yan, sir. Cathedral ito, sir. Ito, wall yan, stage, backstage po yan. Backstage po yan, papahingahan, then papasok ka dito, diyan na po yung stage namin, pulpit namin for the service of worship. Hindi po yun, wala pong lagusan dyan, sir. Dinugtong lang po yung picture. Ibang picture po yung ginamit, sino pong fake news? Ibang picture ginamit, basement po yun, at dinugtong yung maganda po na lounge. At ito na. Gawas ni ini, at doon na sa matod pa'y nadiskubrihan nga molotov sa roof deck sa JMC building ug mga sundang nakalubong sa balas. May nakita silang molotov, may nakita silang matataas na mga itak, mga ganun, sir. May maniwala pa ba niyan, sir? Andali po magtanim po niyan, sir. I have no information on that, but definitely our law enforcers will not do that. Dugang sa KOJC, dili sa matod pa tinuod ang giingon sa DILG nga nakakonekta sa live wire ang barbed wires nga nakapalibot sa KOJC compound. Samtang, nanawagan sab kini sa Commission on Human Rights ug ang Senator Riza Ontiveros nga paimbestigahan sab ang matod pa human rights violation sa kapulisan sa mga taga KOJC. May nakikinig ba sa amin? Saan ang CHR, sir? Riza Ontiveros, I'm calling you, di ba ikaw ang kampiyon ng kababaihan at kabataan? Marami po na abuso. Tupag sa Pro 11. Every citizen in this country has every right to air their grievances, and we respect them for that. Maganda yun na sinabi nila, but it should be in the proper forum, not air it through the media and other means. Maganda yun at we respect the criminal justice system. Go to the police, go to the courts, i-air yung ating reklamo. Kauban si Gary Balantay ug Melco Minares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Pipila ka solar panels sa Jose Maria College sulod sa KOJC compound ang nangaguba. Human nga nangahulog gikan sa atop sa building tungod sa ubos nga pagpalupad sa duha ka helicopter sa kapulisan. Ani ang report. Pasado alas 9 sa buntag, adlawng Biyernes, nakurat ang mga miyembro sa Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Human kalit miabot ang duha ka helicopter sa kapulisan nga naglupad-lupad ibabaw sa ilang compound. Ang usa ka helicopter ilabihang kaubos ang pagpalupad ug duol na sa atop sa building sa Jose Maria College. Taod-taod. Nangahulog ang mga solar panel
sa rooftop sa mong eskwelahan. Sa kuwang litrato sa KOJC, kita ang sakay sa mong helicopter ug daw kanawong ni PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III. Ginakuhaan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao kung si Torre Bagayod ang nakuhaan og hulagway. Matod sa KOJC, dako matod pa og epekto ang kadaot nga nahitabo sa ilang propiedad, labi pa nga ang maong mga solar panels iya sa Jose Maria College. We are writing a demand letter for them to explain why they had to do it. No, to the mind of the KOJC members, the action was purposive. No, purposive to harass. It was done to harass, and as a consequence, the solar panels were destroyed. Gani, mahal daw ang maong mga solar panel. The fact that the PNP person, that the PNP led allegedly by General Torre, ordered the chopper to be so near the rooftop of JMC building is really criminal in nature. No? Right now we are crafting a demand letter for them to be accountable for that act. Sigon sa PNP, dili pa nila makumpirma kung duha ka helicopter ba ang gipalupad karong adlaw, apan tanan paggamit kuno niini para sa ilang nagpadayong operasyon. Part ito ng ongoing police operations natin sa loob, and they give a clear view sa ground, knowing na napakalawak, no? Kasi yung nangyari is we are looking focused areas, no, na inch by inch. So ito po ang nagbibigay ng tulong, no, sa our people on the ground. Wala pa'y pahayag ang PNP sa pagkaguba sa maong mga solar panels. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Kritikal karon ang usa ka babae human kini gipusil sa iyang kaugalingong bana sa Valencia City, Bukidnon. Human niini gi-hostage ang ilang kaugalingong minor de edad nga anak. Usa ka hostage drama ang natigayon sa barangay Mailag, Valencia City sa Bukidnon. Pasado alas 12 sa udto adtong Huwebes, ang suspect usa ka 37 anyos nga lalaki kinsa amahan sab sa minor de edad nga biktima. Sigon sa mga responding kapulisan, nga adunay panaglalis ang suspect ug asawa niini nga usa ka maestra nga misangpod sa pagpang-hostage sa ilang anak nga lalaki. Armado matod pa ang suspect og pistol, apan maayo na lang kay na-negotiate sa kapitan sa ilang barangay o gibuhian rasab ang iyang anak. Mibalik kuno sulod sa ilang balay ang asawa niini ug ang kapitan sa ilang barangay aron ipasurrender ang suspect og didto na kalit nga gipusil sa suspect ang iyang asawa punting sa ulo. Pagkahuman sa krimen, midagan kuno ang suspect pasulod sa ilang kwarto ug daw nagpusil sab sa kaugalingon. Patay ang suspect samtang nadala pa sa ospital ang iyang asawa kinsa ana pa sa talandugonon nga kahimtang. Parayon sa investigasyon sa kapulisan aron masuta ang motibo sa krimen. Nagkatagkaroon ang video ni PNP Chief General Romel Marbil nga nakipag-jam sa banda samtang nagapadayon karon ang operasyon sa iyang mga sakop sulod sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Ang PNP midepensa nga fellowship matud pa nila ang maong nakuhaan nga video. Ani ang report ni Argil Relator. Sa video, makita si PNP Chief General Romel Marbil nga na sa usa ka entablado kauban ang nakauniforme sab nga pulis ug mga nakasibilyan. Gibutyag niya sa mikropono. Okay, Buloy, lumabas ka na dyan. Baka makauwi na kami. Ha? Pagod na nga kami sa'yo. Sa hudyat sa banda, nakijam siya sa pagkanta. At tayo'y magkasamang muli. Sumala sa source sa GMA Regional TV 1 Mindanao, gipahigayon kini sa mismong grounds sa Police Regional Office 11. Samtang parayon ang operasyon sa kapulisan sa sulod sa KOJC compound sa Davao City. Depensa sa PNP. It is one of the nights, hindi ko na ma-confirm on what the particular night. Kasi sinabi naman ng Chief PNP natin na nakipagsaya sa kasamahan natin sa PNP. Dugang sa PNP, pagpataas lang matud pa sa moral sa mga pulis
ang gipahigayon nga fellowship. Yan ang parte ng aming Police Customs Intelligence. Pag kami po ay napapagod sa aming trabaho, mayroong pumapalit sa mga napapagod at yung mga napapagod ay nagpapahinga ay nagpe-fellowship po kami. Sa panglantaw sa KOJC Legal Council, Maybe that is their concept of happiness. Maybe their concept of harassing the members of Kingdom of Jesus Christ and partying about it. ako si Orgil Relator para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka drone ang na-recover sulod mismo sa compound sa Kingdom of Jesus Christ dito sa Davao City. Human kini kalit matud pa nga nahulog. PNP miangkon nga ilaha ang drone. Rason nga ang KOJC i-question ang paggamit sa drone. Ani ang report. Na may mga drones po dito, no? Gikumpirma ni Attorney Israelito Torion, ang Chief Legal Counsel sa Kingdom of Jesus Christ, nga nakarecover sila og drone sulod mismo sa ilang compound niadtong Miyerkules. Mato ni Torion, among drone kalit lang kuno nahulog gikan sa kawanangan padulong sa compound. Napunitan kuno kini sa usa sa mga media personnel sa KOJC o gisawayan pa kuno nga kuwaon sa usa ka police personnel. Kukunin ng pulis. Sabi niya, hindi. I-inform natin si Attorney Torion. Pinuntahan ko yung drone. Kinuha ko. Tapos sabi niya, sir, pwede ba yan masauli sa amin? Bakit ikaw bang may-ari? Sir, sa PNP po yan. Sigurado ka ha, ikaw nagsabi sa PNP yan ha? Ay, hindi sir. Napag-utusan na po ako. Gi-question karon sa KOJC kung ngano dunay drone nga na-recover sa compound. Gi-turn over na sa KOJC among drone ngadto sa Davao City LGU subay sa balaod. Anong gagawin ko doon? Article 719 of the Civil Code, no? Kung merong mga movable property na lost property, kung anon yung owner, i-remit mo doon sa City Hall. So, pina-receive ko doon sa City Hall. So, yung PNP or sino mang may-ari nun, i-claim mo yon sa City Hall. Okay? Sigurado ako wala nang mag-claim. Kasi kung sino mag-claim nun, sigurado ko kakasuhan din namin. Sa kabayan sa PNP, ilang gikumpirma nga sa Davao de Oro Police Provincial Office among drone o ilang ginagamit sa police operations. Ang masasabi lang po namin dito is that drone is actually helping us, no? Along with yung other support na technical namin dyan. Sigon sa KOJC, i-verifika pa nila kung nakuha na bagyod ang maong drone gikan sa City Mayor's Office. We'll call the City Mayor's Office and we would like to know the details as to who claimed it, because operating drones within airport area is not allowed under our present rules. No? You have to secure permits, no? Because that would interfere with the flights of planes, no? And we would like to ask certain questions as to if ever there was a permit that was issued to it. We would like to make certain queries as to whether or not these are legal. Sumala si kapulisan, legal ang ilang paggamit og drone. Legal po ba raw yung paggamit ng PNP ng drone sa loob ng KOJC compound? And may permit po ba tayo para gamitin ito sa loob ng compound? Yes po na. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Nakatala ang Department of Health Region 10 og sobra 50% nga pagsaka sa mga kaso sa dengue sa riyon. Ang publiko giaghat nga maglimpyo sa palibot matag adlaw. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa pinakaulahing datos sa Department of Health Region 10, miabot na sa kapin 15,000 ka mga kaso sa dengue ang ilang natala sa tibuok rehiyon. Kung itandi sa 10,000 ka mga kaso sa susamang bulan sa milabang tuig, kini base na sa monitoring sa Research, Epidemiology, Surveillance and Disaster Response Unit kung RESDRU. Sobra 50% kuno ang gitaas sa mga kaso kung asa naguna gihapon ang probinsya sa Bukidnon nga adunay 6,693 ka mga kaso sa dengue. Butang nga gikialarma karon sa DOH. Sagad kuno sa mga nataptan sa maong sakit, mga bata nga nag-edad 5 hangtod 9 anyos. Busa
Gisiguro kuno nila karon ang pagpanghatag og mga treated mosquito nets sa mga eskwelahan kung nasa taas ang natala nga kaso sa dengue. Kay kanima mag sila active sila adlaw no, na sila sa gawas na dula-dula. So ang mga older na to nga persons kasagara kay nasa office, nagtrabaho. So ang pinaka common nga makaptan is ang mga bata. Pipila na sab ka lugar sa Bukidnon ang nagpahagayon karon og fogging operation. Apan sumala niya, mas epektibo gihapon ang 4S strategy kontra dengue, ilabi na ang search and destroy o ang pagpangita sa breeding places sa lamok aron mapugnan ang pagkuyanap sa dengue. Mao kay na sir na 4S ang fogging is gibutang sa pinaka-last na S. No, last resort na siya to prevent impending outbreak. Kung nakay silingan nga nagka-dengue niya imong anak nahilantan o ikaw mismo, madto na ka sa pinakaduol nga health center para ma-properly manage, no, dili na maabot nga severe pa. Sa karon, gimando na kuno sa DOH-10 ang pag-activate sa mga dengue fast lane sa tanang ospital sa rehiyon aron mas paspas ang pag-atiman sa mga pasyente nga nataptan sa sakit nga dengue. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao. Congratulations sa Week 6 winners sa atong Kapuso Cash Siyahan Panalo promo sa Cagayan de Oro City. Congratulations ila Caroline Pecot, Elena Sabio, Karen Kailo ug Erlene Gintao. Kamo ang lucky winners of 2,000 pesos alang sa Week 6 sa Kapuso Cash Siyahan Panalo covering the period August 10 to 16. Mamahimong iskan ang QR code nga makita sa inyong screen aron makita ang complete list sa Week 6 winners. Basin usa na kamo sa 6 grand winners of 10,000 pesos, weekly winners of 2,000 pesos o daily winners of 500 pesos. Daghang salamat sa mga naghulog sa ilang entries. Mga kapuso, magbantay lang gyapon sa fake news, fake Facebook accounts ug scam text. Tutok lang sa GMA o bisita ang official Facebook page sa GMA Promos alang sa complete announcements. 8 ka mga sakyanan ang nagkarambola sa Barangay Catalunan Grande sa Crossing Diversion Road sa Davao City kagahapon. Nagkarambola kining 8 ka mga sakyanan sa Barangay Catalunan Grande Crossing Diversion Road, Davao City pasado alas 5 sa hapon adlang Huwebes. Sa impormasyon nga nakuha sa GMA Super Radio Davao sa Talomo Police Station, nalambigit sa aksidente ang 3 ka mga kotse, 2 ka baobao, 1 ka minivan, 1 ka SUV ug 1 ka multicab. Base sa investigasyon, naglatas sa Catalunan Grande Road padulong ug gikan sa CP Garcia Highway ang maong mga sakyanan gawas lang sa 1 ka kotse nga gikan sa pikas direksyon. Nawadan kun og brake ang multicab, hinungdan nga nawadan og kontrol ang driver nga mibangga sa SUV ug dinhina nadamay pa ang ubang mga sakyanan. Tungod sa insidente, 1 ka pasahero nga sakay sa multicab ang samdan ug gilayong nadala sa balay Tambalanan. Samtang padayon gihapon karon ang investigasyon sa maong insidente. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Gipasigarbo karon sa Western Mindanao Command nga Abu Sayyaf Group free na ang tibok probinsya sa Basilan. Ano ang report ni Krisa Dapitan? Gilayong gipangtangtang na sa 101st Infantry Brigade ang mga Abu Sayyaf wanted posters ug tarpaulins nga nagkatag sa probinsya sa Basilan pipila ka tuig na ang milabay. Kinihuman nga gianunsyo ug gikumpirma sa Western Mindanao Command nga ASG free o wala nay presensya sa maong teroristang grupo sa tibuok probinsya sa Basilan. May resulta gayud kuno ang pagpaningkamot sa mga otoridad ug komunidad alang sa kalinaw sa Basilan. In the present condition nato, ma'am, nakita sa ato ang mga katawhan puon sa ang epekto sa usa ka lugar nga ma-develop and secured. Di na yun na sila mubalik sa katong panahon nga more on violent way nga makakita og income. People na sila sa Basilan. Gipaklaro sab sa Westmincom nga wala nay kalabutan ang ASG sa mga pagpamusil ning bag-ulang o bisan ang pagbusikad sa tipo-tipo sa milabayng simana. Unang gideklara ang lungsod sa Lantawan isip ASG free niadtong Hunyo ning tuiga. Og human lang ang halos 2 ka bulan, ASG free na lakip ang napulo pa ka lungsod og 2 ka syudad sa probinsya.
Makasaysayanon matud pa ang umaabot nga deklarasyon sa basilan isip ASG-free nga probinsya kay kini ang sinugdanan sa hingpit nga pagwagtang sa terorismo sa probinsya. Gipasalig sab sa Westmincom nga wala nay security threat ang probinsya apan ilang paningkamutan nga magpabiling ASG-free ang basilan. Siguro ang challenge nato diri ma'am kung paano nato i-cater ang development ang mga business establishment nga moabot ang mga opportunities nga mo invest sa basilan dedicated ang atong na i-remain nato nga steadfast atong present condition nato nga ESG free na ang basilan. Ako si Chris Dapitan para sa One Mindanao. Nanawagan ang COMELEC Region 9 sa mga buot magparehistro nga himuon na kini una ang deadline sa September 30. Kini aron malikay sa taas nga linya. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Sa tala sa COMELEC Region 9 as of July 15 ning tuiga, anaa sa kapin 2.6 million ang nakaparehistro na sa ilang boto, lakip ang mga nagpa-activate sa ilang registration. Posible pa kining madugangan kay hangtod sa September 30 ning tuiga pa ang deadline niini. Apan bisan kapin bulan pa karon pa lang nanawagan na ang COMELEC 9 sa mga buot magparehistro, lakip magpa-activate og registration nga mobisita na sa buwatan aron malikay sa dagsa sa mga magparehistro inig hapit na ang deadline. Pumunta na sa COMELEC while the lines are still small, hindi pa masyadong mahaba. Samtang gipaniguro sa COMELEC Region 9 nga andam na ang buhatan sa 2025 midterm elections, ilabi na sa umaabot nga filing of certificates of candidacy sa October 1 to 8. All is set, walang tayong problema, except in some areas na maliit, they can actually request for transfer of venue kung saan pwedeng mag-accommodate ng mga kandidato ng file ng COC. Magpaygayon sab ang Police Regional Office 9 og threat assessment sa mga kandidato, lakip ang pagsuta sa mga areas of concern. Meron tayong mga direktiba, threat assessment, no? Pinapaalam din natin. Pinapa-identify natin kung meron bang mga kung sino itong mga possible na mga kandidato. Andam sab ang ubang law enforcement agencies aron mahimong hapsay og malinawon ang eleksyon. Rest assured that your armed forces of the Philippines, particularly here at sa Zamboanga Peninsula, will always be committed for this upcoming election 2025. We will do our share. When it comes to election matters, you have 1,500 strong Coast Guard in Region 9. So, Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Mialma ang kapulisan karon, human matud pa gina-laser sa mga miyembro sa KOJC ang ilang mga helicopter. Butang nga gikabutyag sa KOJC Legal Council nga puros mga alegasyon ra kini sa PNP. Ani ang report ni Argel Relator. Gibutyag sa PNP nga gina-laser matud pa sa mga miyembro sa KOJC ang ilang helicopters nga nagatuyok-tuyok sa taas sa KOJC compound. Yung laser mismo ay nakatutok doon sa mata na ating piloto. Talagang hindi namin matatanggap itong pinagagawa nila and we are keen on pursuing complaint, no? And alam niyo po ang maging epekto pag ito ay blinded yung ating piloto at bumagsak. Sumala sa KOJC Legal Council, aligasyon lang kana sa PNP. That is an allegation that remains an allegation. Note that there is an overwhelming presence of PNP officers inside the KOJC compound. They are practically in control of the KOJC compound, no? Una na gisulti sa KOJC Legal Council nga nakita sa gawas sa Glory Mountain sa Barangay Tamayong, Davao City ang mga police mobile Huwebes sa buntag. Biyernes sa hapon lang makita na sab ang mga police mobile nga pasaka sa Tamayong. This proves one thing, no? They are really engaged in a fishing expedition. They do not have probable cause, no? And they do not have personal knowledge that Pastor Apollo City Buloy is inside the compound of KOJC, no? Hinoon, wala gikumpirma sa PNP kung sudlon ba nila ang KOJC properties sa maong barangay. The concern of the PNP is not only focused doon dito sa loob ng KOJC. It's everywhere else as long that we receive valid and reliable, timely, accurate intelligence information
ay pupuntahan po natin at hahanapin natin sila. Midumili na sa paghatag og detalye ang PNP kung asa na sila sa ilang operasyon sulod sa compound. Gibarugan sa PNP nga wala sila timeline sa ilang operasyon. Our timeline here, as long as we bring to justice, no, yung to the courts, I mean, yung subject ng warrant of arrest. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Cagayan de Oro City Police Office nagpasalamat sa kooperasyon sa publiko nga nagresulta sa hapsay nga kasaulugan sa Higalay Festival 2024. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Generally peaceful, kini ang nahimong security assessment sa Cagayan de Oro City Police Office sa baguhay lang na human nga month-long celebration sa Higalay Festival 2024. Mismong si Cagayan de Oro City Police Director, Police Colonel Salvador Radam ang nangulo sa pagplastar sa seguridad, ilabi pa sa mga dagkong kalihukan sa Higalay Festival. Sumala niya nga wala hilabti ang mga personahe sa matag police station aron makaresponde gihapon panahon nga adunay magkinahanglan og police assistance. Pasalamat sa ato ang mga kaubanan, no. Dili lang sa kung dili na pa atong Task Force Oro, ato ang Bureau of Fire and Protection, Coast Guard, atong Force Multiplier, ato yung pasalamatan ng Force Multiplier. Kung makita sa kadalanan, dahil itong mga Force Multiplier, kasing-kasing na assist sa ato. Hinuon aduna lang kunoy natala nga 15 ka mga minor incident atol sa pagpahigayon sa talentadong Cagayanon concert sa Misamis Oriental Sports Complex tungod gidumog kini sa halos 50,000 ka mga mitanaw. Ato lang ipang saka ang dugo, katong mga kuyapan, which is normal lang po na doon sa kahoot. Out of 50,000, more or less 50,000 spectators gabi, pasalamat na kada rato natala. Magpabilin paghihapon ang deployment sa kapulisan palibot sa Cagayan de Oro City tungod aduna pay pipila ka mga minor events taman sa katapusan sa bulan sa Agosto. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Usa ka container van ang nasangit sa overpass sa usa ka tulunghaan sa Zamboanga City. Hinungdan nga natagak ang dala nga container ug nakadanyos og pipila ka sakyanan. Nasangit ang container niining container van sa overpass sa usa ka tulunghaan sa Artilim Boulevard sa Zamboanga City Miyerkules sa hapon. Hinungdan nga natagak kini ug nadanyos ang duha ka motorsiklo ug anaa sa likod sa moong container van. Hinuon, swerteng nakalingkawas sa mga sakay sa motor ug nakaangkon lang og minor injuries ug gileng gidala sa ospital. Nadanyos sab ang usa ka sakyanan nga anaa sa Picas Lane. Sumala sa kapulisan, ginaimbestigahan na nila kung milapas ba sa angay nga sukod ang container van o miubos ang overpass tungod sa pag-overlay sa asfalto. Hinuon dili na pasakan og reklamo ang driver sa container van. Ang kunon matud pa sa kumpanya ang tanang galastuhon sa mga nadanyos nga sakyanan lakip sa mga nasamdan. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Happy weekend mga kapuso ug mag-amping kita kanunay.